Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinatanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang inyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos, upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Baka naman sabihin nyo, KJ tayo, Happy Valentine's Day. Hindi tayo kinakailangan magmukhang malungkot, no? Habang yung buong mundo nagba-Valentine's Day, tayo naman, hindi, dapat malungkot tayo kasi Miyerkules ng Abo. Papansin yung ganon. No? Pero sabi nga, kailangan maging malinaw sa atin, no? Yung motivation, o kaya naman kung ginagawa natin ito, na nag-aayuno tayo o mag-aayuno, hindi natin kinakailangan puwersahin ng iba na sumunod o gumaya din sa atin. Pero matindi yung hamon para sa atin na nakarinig na at nauunawaan natin. At dahil naunawaan natin yung ginagawa natin, mas magiging malawak din ang pangunawa natin sa iba na hindi nakakaunawa. Malinaw po ba yun? No? Kaya ngayon, may isa sa mga naging tanong sa akin po, no, ay bakit tinapat na Valentine's Day yung Miyerkules ng Abo? Bakit nga ba? Yung new moon. No? Kasi dinidetermine ng simbahan yung kung kailan po yung pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Yun yung movable. Kaya minsan March o kaya minsan April yung Easter at mula doon bibilang ka ng 40 days pabalik. At kung ano yung matapat, yun po yung, at sakto naman, lagi namang Miyerkules,
Wala pa naman tayong nararanasan na Huwebes ng Abo o Biyernes ng Abo. Laging Miyerkules natatapan. So kaya dahil normally second, third week no, ng February tumatapat at Miyerkules nga na, galing din naman. No? Laging pagbalik Miyerkules talaga ito. So hindi natin kinakalaban yung pamamaraan ng mundo. Ha? Mas mainam nga na ngayong Valentine's Day, mapaalalahanan tayo ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. At ang pag-ibig ay handang magsakripisyo, mag-alay ng sarili para sa kanyang minamahal. At hindi lang yan basta-basta, ngayon gagawin ko, mag-aalay ako. Kailangan ng mahaba ring preparasyon. Yung ikinukondisyon mo din ang iyong sarili. Handa ba akong magmahal? Handa ko bang ipakita ang aking pagmamahal? So may proseso na pinagdaraanan. At ito yung tama din na pagkakataon. Nagmamahal ka. Sigurado ka ba talaga? Naiintindihan mo ba yung papasukin mong pagmamahal na yan? Nauunawaan mo ba kung ano ang hinihingi sa iyo o kinakailangan mong ibigay para sa taong minamahal mo dahil nagmamahal ka? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magmahal ka. Marami yung iba, no? Bitter, ayoko nang magmahal kasi hindi talaga naunawaan yung tunay na kahulugan ng pagmamahal. Kung magmamahal ka, dapat handa ka ring magsakripisyo. Bahagi ng sakripisyo, may kirot. May sakit na mararanasan. Kasi di ba, kung mahal mo ang isang tao, yung mga bagay na hindi makakabuti sa kanya, i-detach mo ang iyong sarili. So pag may dinidetach, may natatanggal, may sakit na narangyari. Try nyo nga, tanggalin nyo isang daliri ninyo, hindi kayo masaktan. No? So maraming na yung attachment sa buong pagkatao natin, sa buong kaluluwa natin, no? Ay pag tinatanggal, may sakit kang mararamdaman. So bahagi yun. So kung ayaw mo masaktan, hindi mo aalisin yan. Hindi mo aalisin yung bisyo mo kasi masasaktan ka. Hindi mo aalisin yung mga kasalanan na nakasanayan natin gawin kasi masasaktan ka. Doon ka natatakot, doon sa masaktan. Malinaw po ba kahit pa paano? No? Kasi, bakit kasi tinapat na February 14? Ano bang problema? Sinasabi lang sa atin, sige, February 14, at Ash Wednesday, meron tayong fasting and abstinence. Sa kalagayan natin dito, may bago ba dyan? Wala nga Kasi marami sa atin dito, hindi naman talaga nakakakain ng kumpleto sa buong maghapon. So may bago ba? So ano yung hinihiling sa atin ngayon? Paano natin ipapasok ang ating mga sarili? Kasi sa pag-aayuno, kinakailangan ito ng disiplina ng sarili. Yung self-control, self-discipline na tinatawag. Mamimili ka, magdidesisyon ka mamaya. Lalo na sa inyo, sa atin ngayon, magpapalagay tayo ng abo. Pagkatapos ito, kakain ba ako o hindi? Sige. Ano na? Father, matanda na po ako. Di sige, kumain ka. Father, bata pa po ako. Di sige, kumain ka nga. Naman pumipigil sa iyo. Kasi kailangan nitong maging kusang desisyon mo. Sinasabi lang natin na ito ang pwedeng kasi kaya nga sabi ni Kristo, tiyakin ninyo hindi magiging pakitang tao lamang ito. Bakit naglalakad biglang hinimatay? Bakit hinimatay? Nagpa-fasting kasi yan Di ba? Mawawalan po ng saysay. At hindi lang tayo pinag-aayuno para sa sarili lang natin. Pinag-aayuno tayo para mas makita rin natin yung pangangailangan ng iba. Nasanay tayo araw-araw, ang dami nating kumain.
Kain tayo ng kain. Walang kontrol. Pag tumunog lang yung tiyan, yan, punta ka na sa karinderya, bili, kain. Pero ngayon, nihamon tayo na kontrolin mo, disiplinahin mo ang iyong sarili. Ikaw ang may kontrol. Wag mong hayaan ikaw ang kontrolin ng mga appetite natin. Hindi lang naman sa pagkain. No, yung appetite, yung para sa iba, ang appetite nila, mag-shopping. Kontrolin mo. Pigilan mo ang iyong sarili. Yung iba, ang appetite, magbunga nga. Kontrolin mo bibig mo. Lent na ngayon, di ba? Kwaresma na. Pumapasok na tayo dyan. Wala pa to, no? Kasi kung tutusin, nandun pa. Nasa dulo pa yung pinakahamon. Pero kung ngayon pa lang, wala na, bumibigay ka na ngayon pa lang, paano ka makakarating sa dulo? Paano mo matatapos? Kaya seryosong usapin ito na dapat nating sinisikap na unawain para maipaunawa din natin dito sa mga bagong henerasyon, sa mga bata-bata dito. Kasi marami sa atin malapit na sa finish line. Pero malapit na sa finish line, hindi pa tayo nakakapag-disiplina ng ating sarili. Handa ba talaga magpapalagay ng abo bilang tanda ng ating pag-amin na tayo ay may kasalanan, pag-amin na tayo po ay mahina? Handa ba talaga tayo na humingi ng tawad sa Diyos? Kasi ito po yung naging practice, no? Kapag ang isang tao umaamin at humingi ng tawad sa Diyos, kulang nga yung no? Abo sa noo lang eh. Dati talaga nagpapagulong-gulong sa abo yan eh. Pwede bang mukha ang lagyan ko mamaya? Hindi naman eh. Kasi nga, hindi, para bang sapat na yung mapahirang ka ng abo, pero dapat nauunawaan natin ito. At inuunawa natin ito. Mamaya, pagtapos natin, lalakad kayo sa kalye, makikita kayo ng mga tao, ang dungis naman ng mukha nito. Di ba? Makikita na, hindi naman. Pero, di ba? Ito yung unang pagkakataon na hindi pagyayabang, sana hindi pagyayabang, kundi magdala sa atin sa humility o pagpapakumbaba na hindi ka iba sa kanila. Na tayo din ay makasalanan na nangangailangan ng awa at habag ng Diyos. At gagawin ng Diyos ang lahat para tayo mailigtas. Amen?